Simula po nang maupo bilang NBI Director ito si Melvin Matibag, mukhang nagagamit itong NBI para sa political na agenda ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi nung panahon ni Director General Santiago, hindi siya nakikisali sa politika ng bansa natin. Pero ngayon, mukhang nagagamit ang NBI para i-weaponize, para alam niyo yun, supilin yung mga kritiko ng administrasyon ni Bongbong Marcos, tulad na lang nung ginawa sa pag-iimbestiga doon sa 18 ex-marine, na imbes na alam niyo yun, na tulungan sila para palakasin yung kanilang mga aligasyon tungkol nga sa pagde-deliver ng mga mali-maletang pera, parang sinisira pa ng NBI yung kanilang kredibilidad. Tapos nitong nakaraang impeachment, mga kung ano yung mga sinabi ni Melvin Matibag, Director NBI Matibag, tungkol dito sa kasong sinasabi may inciting to sedition, tsaka yung grave threat dito kay VP Sara Duterte. Ngayon, yung kanilang pagkaka-aresto dito kay Jason Sa, nagiging questionable pa yon dahil nga may direktiba ang DOJ na hindi pwedeng umaresto ng alanganing oras. At the same time, yung warrant na hawak nila, mukhang sinasabi nila, mukhang nagkaroon ng kuntsabahan yung judge tsaka yung NBI, dahil merong particular doon sa warrant of arrest na ikinagulat ng marami dahil hindi pinayagang magpiyansa ito si Jason Sa. So ito, panoorin po natin kung anong nangyari nung inaresto po si Jason Sa nung araw na yon na sinasabing questionable yung naging warrant of arrest. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Pasado alas 7 ngayong gabi nang palayain pansamantala ang dating TV personality na si Jay Sonza matapos magpiyansa sa hinaharap na kaso. Kaugnay yan ng umunoy pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Oscar Oida. Dapat sana'y arraignment na kanina ng dating TV personality na si Jay Sonza, pero pinagpaliban ito ng Pasay Regional Trial Court Branch 118. Naghain kasi ang kanyang abogado ng motion to quash para madismiss ang kaso kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanilang punto, hindi ang Pasay RTC ang may jurisdiksyon sa kaso dahil sa Maynila nakatira ang Pangulo. Kasi the alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi, kung saan nangyari ang alleged krimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin ng ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay? Hindi. Kung may nasaktan man siya, kung nasaktan man siya, allegedly nasaktan siya, wala akong pag-aamin, allegedly nasaktan siya, doon sa Manila, hindi dito. Dagdag ni Atty. Tolentino, hindi rin daw pwedeng NBI ang mag-file ng kaso dahil di naman ito ang aggrieved party, kundi ang Pangulo. Nasa korte na po ito, it will be the court who will decide on the matter. Sa depensa po niyan, which the Regional Trial Court of Pasay and the judge will decide. It was the investigation of the National Bureau of Investigation. Kami po yung nag-case build-up, kami yung nag-file sa DOJ, and ang opisina po ng NBI ay nasa Pasay. That is the simple explanation. So yun po yung unang argumento. Kung titingnan nyo, sabi nga ni Atty. Tolentino yata yun yung abogado ni Jason Sa, ang dapat dinala yung kaso sa Maynila dahil lang allegedly na sinasabing nilibel ni Jason Sa is yung presidente, si Bongbong Marcos, which is yung kanyang residency is yung Malacanang, which is nandun nga sa Maynila. So bakit Pasay yung nag-issue ng warrant of arrest do? So doon pala nagkaroon na ng conflict, di ba? Dahil daw sabi nito ni NBI Director Matibag,
yung address ng NBI is nasa Pasay. Kaya Pasay RTC yung humawak ng kaso. So, at lumalabas din dito na ang lumalabas ang naging complainant in behalf of President Bongbong Marcos is yung NBI na hindi naman dapat. Kasi ang NBI, ang trabaho lang is mag-imbestiga, kumuha ng mga sufficient evidence para isubmit sa DOJ kung merong bang probable cause o para mabigyan ng probable cause yung kaso para ma-issue ng warrant of arrest. So, hindi nagsampa ng reklamo si Bongbong Marcos. Ang nagsampa ng reklamo, yung NBI. So, doon pa lang meron ng irregularity na parang nangyayari, wini-weaponize o ginagamit yung NBI para siya yung mag-front na magkaso doon sa mga kumikriticize kay Bongbong Marcos. Binigyan ng korte ang Department of Justice ng 10 araw para makapagkomento sa inihaing motion to quash ng depensa. Kanina, nakapagpiyansa na si Sonsa para sa kanyang pansamantalang paglaya matapos maglabas ng release order ang korte. Ayon kay Atty. Tolentino, humingi daw ng paumanhin ng korte dahil nakalagay sa arrest warrant na non-bailable ang kaso ni Sonsa. Mali kasi ang nailagay na batas sa warrant, ang non-bailable na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gayong ang kaso ni Sonsa ay unlawful use of means of publication and unlawful utterances na may piyansa. Ayon sa Yan yung nakakapagtaka, di ba? Kasi yung sa warrant of arrest na nilabas para kay Jason sa unang-una, gabi siya inaresto. So doon pa lang medyo red flag na kasi meron ng parang direktiba yung DOJ na bawal na umaresto ng ganung oras kasi nga wala nang piskal na magdedetermine kung pwedeng magpiyansa yung isang inaresto dahil nga kung wala namang office, so automatic makukulong. Meron tayong batas na deprive of liberty, mga ganun ba, na hindi mo pwedeng sukulin yung kanyang deprive of liberty, kaya inavoid nila yung pag-aresto ng alanganing oras. At the same time, yung warrant of arrest, ang kaso lang ni Jason sa is libel, pero ang nakalagay non-bailable. So doon pa nagkaroon ulit ng panibagong red flag na bakit ganun. So bakit naglabas yung korte na non-bailable warrant since cyber libel lang naman yung kaso. So napakagaan lang yun. Yung mga non-bailable, yung mga mabibigat like murder, drugs, mga ganun, di ba? Yun yung mga taga non-bailable. Ito cyber libel lang, pero non-bailable. So doon pa lang, parang sabi nga ng mga netizen, ng ibang vlogger, parang nagkaroon ng kuntsabahan yung korte tsaka yung NBI since ang complainant is si Bongbong Marcos. So parang alam niyo yun, ginamit na yung kapangyarihan para panakot dito sa mga kumikriticize kay Bongbong Marcos na ganito ang mangyayari sa inyo, gagawin kayo ng ganyang klaseng senaryo. So parang bending dalo ang nangyayari dito. So pag sinabing bending dalo, alam na natin kung sino yung pakana niyan. Kasi sino ba ang saan ba nagre-report yung NBI? Diba sa DOJ, under ng DOJ yung NBI. Remember, ang DOJ wala pa po silang nilalagay na secretary. Acting secretary lang po yung nakaupo dyan. So hindi absolute yung kanyang kapangyarihan. At sino ba yung dating DOJ secretary na nagpauso ng bending dalo? Walang iba, kay Boying Remulla. Since si Boying Remulla ay nasa ombudsman na, marami nagsasabi na si Boying Remulla pa rin yung mahawak sa DOJ. Kaya hanggang ngayon, walang nilalagay na secretary yan. Para kung ano man yung maging desisyon ni Boying Remulla, yun din yung magiging desisyon dito ng DOJ. So yung bending dalo, nakikita natin na nandoon. So pwedeng may kumpas ni Boying Remulla at may kumpas din galing sa taas. Sino ba yung pinaka-boss ng mga yan? Si Bongbong Marcos. Sino ba nag-appoint kay Boying Remulla maging ombudsman? Si Bongbong Marcos. Sino ba ang head ng DOJ? Si Bongbong Marcos. So kita nyo na. So malaki yung posibilidad na tama yung sinasabi nila
na mukhang mini-weaponize nga yung NBI para patahimikin yung mga mga nagki-criticize dito kay Bongbong Marcos. Ayon sa korte, ang katagang not bailable ay hindi galing sa korte. Ito raw ay system-generated ng e-warrant system na ino-operate ng PNP. That's why minadali rin po ng NBI na maibigay kagad yung return of warrant of arrest para yung court can clarify kung ano talaga yung nature ng warrant of arrest. And ang court naman, in fairness to the court, on May 2, that was a Saturday, issued an order saying that they rectified that there should be a bail recommended which is 10,000 pesos. Oscar Oida, nakatuto. Tapos yun nga, since nga pinalaya naman si Jason sa, yun nga lang, nakulong pa siya ng ilang araw since dahil nga dun sa pagkakamali ng korte na inamin naman nila nagkamali raw. Pero di ba parang napaka babaw ng paliwanag na nagkamali lang ng paglalagay doon. Di ba? Kasi pag yan pinirmahan ng judge, imposible naman hindi niya binasa. O kung ginawa man niya ng kanyang staff, di ba? Dapat binasa muna, titingnan kung tama ba yung mga kasulat bago ipasa sa judge. Ngayon, halimbawa nakalusot dun sa judge yung clerical error na yan. Pag binigay sa NBI, babasahin uli nila yan, titingnan kung tama ba yung pangalan na aarestuin nila, tsaka kung ano yung kaso. So, imposible hindi nila nakita, nakalagay doon non-bailable. So, mga abogado naman yung mga aaresto kay Jason sa, imposible hindi naman nila nakita at hindi nila naiintindihan yung nakasulat sa warrant of arrest. So, bakit nila insinerve pa rin yung warrant of arrest since gabi na nga yun, tapos posibleng hindi nakita yung nakasulat doon. So doon pa na nagkakaroon na ng confusing na yung possibility nga na mukhang nagkakaroon ng kuntsabahan. Ngayon, ito yung paliwanag ng isang abogado tungkol nga sa nangyaring pag-aresto dito kay Jason sa kung ano yung nagiging indikasyon nito. So ito panoorin po natin. Tama ba ang prosesong sinunod ukol sa pag-aresto kay Jason sa at hindi pagbibigay sa kanya ng piyansa? At ano ang mga legal na implikasyon nito na ngayon ay inaresto nila si Jason sa di umano ay krimen ng unlawful use of means of publication and unlawful utterances in relation to the cybercrime law. Ito po muli si Attorney Michael Perario at pag-usapan natin yan. At bumulaga nga sa mga Pilipino ang biglaan na lang pag-aresto kay Jason sa mga gabi ng April 30, bago mag-holiday, kaya hanggang ngayon nakakulong pa rin si Jason sa hindi dahil sa hindi siya makapagpiyansa dahil May 1, hindi yun mismo warrant of arrest says that it is not bailable. Tama ba ang inilagay ng huwis dito na ang krimen na ito na unlawful utterances ay not bailable? Well, dito pa lang malinaw na mali ang pag-i-issue ng warrant na ito at pag-classify dito as not a bailable offense. Sapagkat hindi po ito a capital offense. Mababang krimen nga lamang po ito. At tumaas lang yan ng 1 degree sapagkat ito ay in relation to cybercrime law. At ito, hindi natin malaman kung ito ay sinadya o nagkamali lamang ang huwis na nag-issue nitong warrant of arrest na to. But either way, definitely, sa tingin ko, magkakaroon ng pananagutan kung sino man yung judge na nag-issue ng warrant of arrest na to and stating therein that this is not a bailable offense. So, lumalabas dito kasi damage has been done na, di ba? So, nakulong na si Jason sa ng ilang araw dahil nga Huwebes siya inaresto, tapos gabi pa yon, tapos following day, May 1, holiday. So, walang opisina. Dumaan ng Sabado, Linggo, tapos Monday na siya nang ipaprocess. So, since Thursday ng gabi hanggang Monday ng possible, mga after lunch, pinoproseso pa. So, nakakulong pa si Jason. So, andun yung, yung deprive of liberty niya. Kaya nga yung pagkakamali rito ng korte, kung sa iba-iba yun, pwedeng i-charge sa kanila yung fianza. Since maliit lang naman, 10,000, kayang-kaya naman ng judge yun. Pero
kung ako yun, di ba, i-charge ko yun sa kung sino man yung pumirma nun para at paano, di ba, yung inconvenient na ginawa sa iyo mabayaran man lang. Pero anyway, yun nga, decision pa rin naman ni Jason sa na wag nang palakihin yung issue, gawa nga ng ano naman kumbaga yung parang hindi na humaba yung usapan, ginawa na lang na na wag nang palakihin yung di ba, na hayaan na lang. So dahil nakapagbiyansa naman, ituloy na lang. At di natin ma-second guess kung anong ang dahilan kung bakit mag-i-issue ng ganitong ng klase ng warrant of arrest and for a crime such as unlawful utterances. Ang medyo nalilito ko dito sa warrant of arrest na to, doon sa criminal information na nakalagay, ang title ng offense is unlawful use of means of publication and unlawful utterances, RPC Republic Act number Article number 154, Revised Penal Code rather, Article 154, as amended by RA 10591. Yung RA 10591 po pertains to illegal possession of guns and ammunitions. Ito po yung amyenda doon sa batas on illegal possession of firearms. Wala pong kaugnayan yung dalawang krimen na yon. And I don't know exactly ano ang bakit inilagay ito ng huwis dito. Typographical error ba ito? O siguro, I don't know, nagmamadali sobra na sa kalituhan ay ito na yung mga batas na inilagay. Maari pa yung RA 10175, yung cybercrime law, po pwedeng idikit doon. Pero yung illegal possession, parang napakalayo naman yata. Is it So isa pa yan, di ba? Yung mga pagkakamali doon sa warrant of arrest na hindi mo pwedeng sabihin type of clerical error na hindi, pinrint yung warrant of arrest, inilagay lang yung pangalan, tapos hindi na tinignan kung ano yung mga nakasulat doon. So doon pa lang medyo talagang mapag-iisip ka na posibleng sinadya nga yun na nagkaroon ng kuntsabahan para lang gipitin itong si Jason gaya na sinasabi ng marami. Is it another typographical error on the part of the court? Pwede bang ituro ng huwis na yung staff ko kasi gumawa yan? Well, unfortunately not. Kasi bugamat yung nagtatype niyan, maybe the staff of the court, it is the judge who signs it. So, kung ikaw pumirma ng ganitong klase ng warrant and alam mo naman na supposedly, alam mo yan, that this is not one of those classified by law as not bailable offenses. May piyansa yan, karapatan ito ng mamamayan. However, nailagay na sa alanganin si Jason nang siya ay inaresto nung wala ng korte at pagkatapos ay holiday pa. So mas malamang hanggang Lunes ay nasa piitan itong si Jason. But definitely I think that Jason will file a case against all of those who are responsible for this issuance of an illegal warrant of arrest. Hindi ko po masabi na ibang term, sana mas maganda, pero mukhang by the terms and language of the warrant of arrest, this is not consistent with law. Hindi po ito sang-ayon sa umiiral na batas, pati na po sa saligang batas. Now, be that as it may, ito ang interesting fact nito na maaring na-miss ng mga ibang mga lawyers or commentators on this law, or on this case, dahil yun pong ikinaso kay Jason is in relation to cyber libel and unlawful utterances. Kapag ang subject of a cyber libel or libel is a public official, hindi po ito krimen. This is not a public crime, wherein the NBI can file it on their own. Dapat merong private complainant. The private complainant here is the president. Pero mukhang hindi gano'n nangyari dito. Mukhang NBI nag-initiate nito. So doon pa lang may problema na ito. Pero if I were Jason, hindi ko muna atakihin ito on that respect, because kapag ang complainant, ang offended party in a cybercrime case is a government official, the truthfulness of your utterances
is available as a defense. Ibig sabihin, kahit na masama sa pandinig nila, pero kung totoo yung sinasabi mo, ay meron kang available defense ito. Anong implikasyon ito? Ang ibig sabihin nito, si Jay Sonsa pwedeng humingi ng ebidensya and he can compel the production of medical records of BBM, probably conduct even a physical examination of him or a DNA test. Gamit po ang kaso na ito because that is available to him bilang a mode of discovery because it is a part of his defense. Because if he can prove na totoong nagkasakit si Bongbong Marcos at naging critical siya at there is a medical record to that effect, yung hospital kung saan siya dinala at kung sa tingin ni Jay Sonsa ay reliable naman yung source niya, pwede niyang ipalabas itong medical record na ito. So yun nga, gaya nung sa naunang balita, di ba, na ang dapat na complainant si Bongbong Marcos kasi siya yung nilalibel dito di umano, sabi, allegedly, sabihin natin for the sake of arguments na lang, sige, nilibel ni Jay Sonsa itong si Bongbong Marcos. Ang problema dyan, presidente si Bongbong Marcos at may karapatan yung mga mamamayan na humingi ng medical records ng presidente kung sa palagay niya hindi na fit para maging presidente o magtrabaho yung itong si Bongbong Marcos. Kaya medyo may laban yung kaso rito ni Jason sa gawa nga ng ang tumatay yung complainant dito, hindi si Bongbong Marcos nung sinerve yung warrant of arrest. Ang tumayong complainant, NBI, na hindi naman dapat kasi ang trabaho ng NBI is mag-imbestiga lang doon sa reklamong isinampa dito kay Jason sa which is yung kay Bongbong Marcos nga. Ang problema, wala namang isinampang kaso si Bongbong Marcos para imbestigahan ng NBI. So, nandun na yung talagang ginagamit lang para ma-weaponize nga itong si Bongbong itong NBI. Ginagamit ngayon ng NBI para sikilin itong si Jason. Kaya medyo sabi nga ni Attorney Operario rito mukhang yung magiging atake rito ni Jason medyo may laban gawa nga ng si Bongbong Marcos dapat yung magiging complainant. At hindi pa yan. If in relation to this at may duda siya kung ang ite-testing or sasagawan ng medical testing is really BBM, he can also require that a DNA test be conducted on the person who says that he is the president. Kung sasabihin niya, ako si Bongbong Marcos, well, dapat kasama yan sa mapapatunayan. At dahil dito sa mga implikasyon na ito, ako, sa aking sapantaha, hula ako lang naman ito, aatras ang NBI dito. I think they have opened up a can of worms against them kesa sa makabubuti sa kanila. Sa tingin nila, akala nila parang ito mahaharas natin itong si Jay Sonsa. But I think what they did was that they just opened the door of opportunity para mabuksan ng usapin kung tunay ngang nagkasakit si Bongbong Marcos at kung tunay ngang siya pa ang humaharap na ito na Bongbong Marcos sa mukhang nakatagilid dito yung NBA sa sinabi niya ni Attorney Ferrari dahil nga kung ganun yung mangyayari, yung kasi yung burden of proof kasi imbis na dapat kay Jason Sang nag-aakusa since presidente nga si Bongbong Marcos, meron siyang obligasyon na ilabas yan. Kaya nga 'di ba nagkaroon ngayon ng desisyon o naglabas ng desisyon yung Korte Suprema na pinasasagot si Bongbong Marcos at si Executive Secretary Ralph Recto regarding nga rito sa isinampang motion nga na or petition tungkol dito sa health condition ni Bongbong Marcos na pinagsasabit siya ng sagot tungkol sa request ng hair follicle test o hair follicle drug test tsaka yung kanyang medical records. So maganda na rin yung nangyari dito kay Jason sa nagbakasyon pansamantala sa kulungan dahil nagamit na ngayon yun para maobliga itong si Bongbong Marcos na ilabas yung kanyang medical records at magkomento siya tungkol dito sa kanyang hair follicle drug test. So, yan ang abangan natin dahil nga naglabas na yung Supreme Court
So 10 days din yung ibinigay sa kanya ron. So aantayin natin kung ano yung magiging response ng Malacanang tungkol dun sa nilabas na ruling ng Supreme Court. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.